sa episode natin na ito. Nako, makakasama natin ang isang kaiponaryo of the week. Siya po ay taga Cavite. Okay. Also known as Cardong Trumpo, Pilipinas Got Talent Grand Winner. No other than Ricardo Cadavero. Yes, palakpakan. Grabe. Oh. Hi, Tay. Hello po, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat, lalo na sa Luzon, Visayas, Mindanao po. Isang magandang mabutihing pagpapala ng Panginoon sa ating lahat po. Ay nako, pinagpala ka talaga, Kuya Cardo. Oo. Kasi nga, yung pangalan mo, Ricardo, kaya yun ang Cardo. Yung Cardong Trumpo talagang tatak nyo na ba yun o may nagbigay lang sa inyo na pangalan? May nagbigay lang po ng pangalan. Sino po? Yung aking may bahay po. Oh! Nandito Talaga? po siya ngayon. Ilang taon na kayong nagsasama at kasal? Ako po ngayon ay 55 years old na po hanggang ngayon po. Oo. Wow, ha? Ever since the world began. Hindi, ilang taon na kayong magkasama? Ay ano na po, ang panganay ko po ay 29 na po eh. Oh. Ayun na po, katagal kami. Sige, talaga sige, bago tayo pumunta sa yung sa Pilipinas Got Talent. Okay lang bang magbalik tanaw po tayo? Paano ba nagsimula ang isang Cardong Trumpo? Yung meron ako ngayon, sir, hindi ko alam na mag-click ito eh. Mm-mm. Kasi nung bata pa ako, sir, libangan ko lang po talaga yan. Mm. Wala po akong wala po akong pinanggalingan na magaling o lahi na may natutunan. Larong kalye kasi ito eh, larong kalsada. Mm. Ito po yung napapanahon ng mga bata pa kami kapag, siguro sa akin lang. Hindi po kasi ako mahilig makipagkaibigan, sir, at makipagkapwa ng mga panahon na yun. Bakit? Lalo na po, broken family po talaga ako. Mm. So parang itong laruang to, palibasa alam ko marami naman ang naglalaro ng iba't iba. Yung mga traditional na laro ay hindi naman nawawala sa akin. Pero ito lang pong bagay na ito ang nagpanatili sa akin na naitanong ko sa sarili ko, bakit? Pero parang sa akin lang kapag ginagamit ko siya sa panahon na pag nalulungkot, kakaroon ako ng sariling pag-iisip o sariling mundo. Mahawakan ko lang siya, magamit ko lang. Masaya na ako. Grabe. So in other words, dahil sa paghihiwalay ng iyong mga magulang, naka-apekto to sa iyo ng yung tinatawag na mental health? Opo, sir, kasi kung kayo po magulang ko, kung magpapaalam kayo, mas may na maintindihan ko. Pero yung iwanan ka na parang wala kang nakitang tao, ibang tinalikuran ka lang ng ganun. Hindi ko kasi naunawaan kung bakit at hindi rin naipaliwanag ng nanay ko kasi ang nanay ko is no read, no write po. Okay. Hindi po kahit elementary o kahit grade 1 po, hindi po talaga nakapagtapos yun. Okay. Di ko naman masisi kasi Tama. ganun talaga yung nakatagpo niyang tao. Hindi ko rin alam bakit may ganito pang mga ama sa panahon ko na yun. Pero hindi ko naman nilalahat. Pero sana naman di ako nagkamali, sinadya ba o ano. Masakit kasi sa akin. Sir, kasi kahit ganito na po ang edad ko, nakatatak pa rin, parang may pilat na yung puso ko, sir, lalo na sa isip ko. Sa tuwin ay kapag nakakakita po ko ng masayang pamilya. Grabe, no? Alam mo, Hindi maiwasang maluha, sir, kasi siyempre, ni minsan di pa ako nakatikim ng yakap ng isang ama. wow. Bagkus man nung nagkita kami one time, akala ko mapapatay ko, sir, kasi ipangako ko kami magkapatid. Lintik lang talagang walang ganti. Kasi namatay na lang nanay ko, hindi sila nagpanagpo. Bumaon sa amin 3 magkapatid na isa lang hangarin. Pero nung one time nagkita kami na meron talagang parang binigyan kami pagkakataon na kung ano talaga gagawin namin. Ako, sir, nagtimpi lang pero sabi ko wag naman sana kami mag-cross ng landas. Totoo naman yan. Sa grabe ng pinagdaanan ko, sir, na hindi matatawaran. Sabihin man natin na mas may mahirap pang napagdaanan sa katulad ko. Pero iba kasi yung hirap na pinagdaanan namin, sir. Kasi isip at puso ang naging dahilan ng aming naging ganito. Para hindi kami nakakita ng tao na magagabay sa amin hanggang paglaki. Nanay ko lang. Ang hirap kasi, sir, kasi nanay ko naapektuhan pati sa damay. Na tumatak sa isip namin hanggang paglaki. Kayod Marino. Mga kapatid ko, natatapos kami kada taon, merong hindi napasok. Kailangan mauna ka, susunod ka.
Ako naman, salitan. Hmm. Sa edad na 23, sir, doon ako nakapagtapos ng high school. Patalon-talon nga lang. Hmm. Time na nagkita kami, yung tatay ko nagpakilala. Yung mukha na talagang naka-image sa amin, hindi na pala yun ang mukha niya. Hmm. Kumbaga matanda na siya nung nakita kami. Halos din na may hakbang yung paa. Tapos nagpakilala, ako yung tatay niyo, Ricky. Sabi niya, sana patawarin niyo ako sa nagawa ko. Matagal ko kayo hinanap. Nung marinig ko, sir, nadurog yung puso ko, sir, hindi ako nakagalaw. Hmm. Parang napasuntok na lang ako sa ibaba, napaupo ko sa galit. Hmm. Natulala kami magkapatid. Hindi ko alam kung bakit, sir. Yung gusto kong gawin, hindi ko nagawa. Hmm. Dahil sa ako siguro, sir, may pamilya na, naipangako ko sa sarili ko na hindi ako tutulad sa aking ama. Kahit yung mga kapatid ko, ganun din. Sabi kasi ng nanay ko nung buhay pa, pakumbaba kayo, huwag kayo masyadong magmataas sa inyong sarili. Patulong kayo magpatawad. Hindi ko naman alam yung magpatawad, sir. Hmm. Kasi Bakit ang po yan? hirap lang kasi talaga, sir, kasi hindi ko alam kung bakit. Hmm. Pero nung humingi siya ng tawad, nawala yung galit ko, sir. Hmm. Ewan ko ba kung bakit nakakaramdam ako ng ganito. Hmm. May tissue ba tayo? Hindi ko alam kung saan ngayon ang tatay ko, pero napalitan ko nasa Surigao. Hmm. Kahapon. Kung babanggitin ko, sir, kung mamarapatin niyo, ha. Kasi kahapon po pinalabas kasi yung MMK. Oo. Natakot kasi ako din, sir, kasi sabi ng kapatid ko sa ama, Hmm. Sige. Ano sabi? umiiyak daw, sir, tapos naninikip yung dibdib. Bakit? Hindi ko rin alam, sir. Hmm. Kaya sabi ko, kung may kontak kayo, huwag nang patuloy na papanoorin. Hmm. Tanda na yan. Hmm. Napanood niya? Ngayon, ayaw naman pumayag. Gusto niya nang mapanood uli. Hmm. Kasi dati, sir, sa KMGS, Hmm. tsaka nasundan pa ngayon. Hindi ko naman to sinadya, sir. Hmm. Nagkataon lang na kailangan may labas ko yung kwento ng buhay ko para naman may ibagi sa iba. Hmm. Na huwag naman sana nilang tularan. Hmm. Ang hirap ng may anak ka, iiwan mo lang parang walang nangyari. Hmm. Ang hirap. Tumatak kasi sa isip namin magkapatid. Kahiwa-hiwalay kasi kami ngayon, sir. Hindi na kami isang lugar ngayon. Dati, ganun. Mhm. Kaya hindi ko akalain na sa tagal ng panahon, sir, nalimot ko na nang marinig ko siya nang humingi ng tawad sa amin. Hmm. Sino ba naman kami, sir? Tao lang din naman. Tinanggap ko na, sir. Hmm. Doon ko hiningi yung yakapin siya para pakawalan yung naramdaman ko. Kailan nangyari yun? Medyo matagal na rin, taon na rin. Hmm. Yan, itong mga panahon to, hindi na kami nagkita kasi may sarili naman siyang pamilya. Hmm. Pero yung mga kapatid ko sa ama, Hmm. lagi silang tumatawag sa akin, nangangamusta. Hmm. Masakit sa puso ko, sir, kasi Hmm. ang gaganda ng buhay nila. Hmm. Pero bakit kami ganito pa rin? Hmm. Siguro, okay na lang kasi kung hindi ginawa ng tatay kung ganitong pagkakataon, hindi po ako si Cardong Trumpo ngayon. Tama. Kaya laki ko rin pasalamat din sa kanya na nabuhay din ako Mhm. at utang ko rin ang buhay ko sa kanya din. Kaya kung may nagawa man ako, kahit sa mga pamaraang ganito, sana mapatawa din ako. Hindi ko naman sinasadya ito eh. Mhm. Bahagi lang na kailangan na may labas ko. Yeah. Tay, so ang ibig mo sabihin hanggang ngayon, nahirapan ka pa rin talagang tunay na siyang patawarin ng buong buo? Opo, pero aminin ko man ay ko magsinungaling. Parang ayaw ko lang magbitaw ng mabigat, pero hanggat nabubuhay, nararamdaman ko pa rin. Oo. Alam mo, Tay Cardo, yung nararamdaman mo, hindi talagang pwedeng ipagkait yan eh. Ang mabuti, ang ano mo, ako humahanga talaga ako sa'yo. Alam nyo bakit? Humahanga ako dahil nailalabas mo
ang tunay mong saloobin. Kasi may mga ibang tao, pag may pinagdaanan, kinikim-kim na lang. At kaya nga lalo pang nagiging mahirap kung napag-uusapan ito ay maganda. Una. Pangalawa, ang tanong ko sa iyo, Kuya Cardo, tumingin ka sa akin, Kuya Cardo. Gusto mo bang matutong magpatawad? Ano sir, gusto ko naman sir, pero gusto ko gusto ko kasi yung kung ano ba ibig sabihin ng patawad kasi sir. Hindi ko alam kung ano kung paano at saan magsisimula. Para bang pag narinig ko na lang na tao ka rin naman makasalanan, ba't di ka marunong patawad? Parang sinasabi ko na lang, sige na lang. Oo na. Parang ganun sir. Pero may hinahanap talaga ako sir. Gusto kong lubos na maunawaan. Sige. Ito, papaliwanag ko sa iyo. Kasi sa totoo lang, habang kinikwento mo yan, ramdam na ramdam kita. Hindi ko lang alam. Itong unang beses ko sasabihin din sa publiko at sa TV. Hindi ko alam kung maniniwala kayo. 3 taon kong hindi kinausap ang aking kapatid dahil sa isang pirasong damit. Kuya ko, siya yung bunso. Nung minsan, pag-uwi ko, hinahanap ko yung susuotin kong damit sa isang mahalagang okasyon. Wala. Pag-uwi ko, kitang-kita ko na suot-suot niya. Nang dahil doon, nag-away kami. 3 taon kami hindi nag-usap. Punong-puno rin ako ng inis, punong-puno rin ako ng galit. Ganon din sa magulang ko. Talagang minumura ko sila, hindi ko sila nire-respeto. So 3 taon akong parating galit, parating inis, aburido, maikli ang aking pasensya. So nakaka-apekto na talaga sa akin bilang pagkatao. Tapos nung minsan may nagturo sa akin, katulad ng tanong, di ba? Paano ba talagang tunay na magpatawad? Ito ang sinabi niya sa akin. Di ba? Sa banal na kasulatan na sinabi na kailangan matuto tayo magpatawad ng 70 beses at 70 pa. 70 times 7. Pag minultiply natin, 400 plus times ako magpapatawad. Parang sandali lang. Lugi naman ako. Ako nang nasaktan, ako pang magpapatawad. At ito yung sinabi sa akin kung bakit daw tayo kailangan matutong magpatawad. Hindi dahil sa karapat-dapat siyang patawarin. Pero karapat-dapat ka magkaroon ng kapayapaan sa puso. Kung bakit tayo kailangan matutong magpatawad, hindi para sa Kanya. Ito ay para sa iyong kabutihan. Kaluwagan ng iyong ikangang pag-iisip. Imagine mo, isang beses na nangyari sa buhay, pero ilang taon mong dalan-dala yun. Diba? Napakabigat. Totoo po. Diba? Kaya nung naunawaan ko yun, kahit labag sa kalooban ko, napatawarin yung kapatid ko. Nag-decide talaga ako, masakit. Diba? Kasi ganun naman kung talagang iisipin po natin mga kapatid, pagkahihintayin mo yung pakiramdam mo bago ka magpatawad, hindi darating yun. Katulad ng sa pagmamahal nyo sa asawa, hindi yan kasi feelings Desisyon yan Kaya nga nung kinasal, di ba? Parati sinasabi ng pare, for richer and for poorer, for better and for worse. In sickness and in health, till death do you part. Tama po. Kahit na minsan may pag-aaway kayo ng mag-asawa, at syempre naman, parang gusto mo na talagang awayin, hiwalayan. Pero hindi Kasi nag-decide ka Nag-decide ka na ipaglalaban mo to. Ganon din po ang pagpapatawad. Mag-decide ka muna. Pag nagdesisyon ka na magpatawad, doon na papasok yung pakiramdam na mas magaan. Diba? Doon mo na maunawaan. Hindi yan para sa Kanya. Para ito ay sa kabutihan mo. Naunawaan nyo? Pagpapalaya bang ibig niyo sabihin, sir? Pagpapalaya. Imagine mo, yung parang isang beses lang nangyari sa buhay mo pero paulit-ulit na pinapaalala sa'yo, nasasaktan ka. Kung 5 beses ka masaktan sa isang araw, times 30, 180, times 12. Imagine mo. That's 20 plus thousand. Ilang taong ka na? Naunawaan mo, Kuya Cardo? Okay po, sir. Kung ikaw pagpipiliin ko, di ba?
Maganda ang buhay mo, mayaman ka, marangya, pero wala ka namang kapayapaan sa puso. Wala kang kapanatagan. O gusto mo na simpleng buhay, pero meron kang kapayapaan at kapanatagan. Anong pipiliin mo? Dito na ako, sir, yung mapayapa talaga yung Diba? kalooban. No? Hindi nag-iisip ng ano Yeah. pa. Salamat naman, sir. At alam mo naman katulad na sinabi mo nakakalungkot man sabihin na yes, nagkamali ang ating mga magulang pero hindi rin natin sila pwedeng sisihin. Alam mo bakit? O nga po, sir, bakit nga palang mga ganun, sir? Kasi nga, sila mismo, ikaw na nagsabi, hindi sila nakapag-aral. Walang nagturo sa kanila. Ano rin ang alam nila. Di ba? Pero ngayon, ikaw, mas nakakaunawa ka. Mas maliwanag ang isip mo. Di ba? Dapat, ikaw yung matuto. At isang mabilis na storya. Alam mo, itong pinag-uusapan namin, father issues to Simula nang ako ay nagkamalay. Ni minsan, di ko maalala na ako ay niyakap at sinabihan ako ng mahal kita anak sa aking ama. Buo ang aming pamilya kasi kami mga singkit. Hindi kami nagpapakita ng emosyon. Hindi kami mahag, ganun. Tapos alam mo, hinahanap ko yan sa aking ama. Nung mga 50 plus na siya, ganun. Tapos may nagsabi rin sa akin, alam mo kung bakit hindi mabigay ng ama mo yun sa'yo? Bakit nga ba kaya, sir? Kasi hindi niya tinanggap sa ama niya. Hindi niya alam At sinabi sa akin, alam mo, ito talaga. Gusto mo bang makatanggap ka ng I love you at saka pagyakap sa ama mo? Sabi ko, paano? Ibigay mo. Ikaw muna ang magbigay sa kanya. Tapos, to cut the long story short, yung ika-6 na taon niya, 60 years old, may party sa harap ng tao. Bigla na lang sinabi ko sa pinarangalan ko ang tatay ko kahit na hindi magandang relasyon po namin. At bigla sinabi ko sa kanya na mahal ko siya. At lumapit ako, niyakap ko siya. Nung niyakap ko po siya, gumanon siya. Yung parang nag-aalinlangan, parang asiwa pa. Pero itong magandang balita, mga kapatid at mga taong nakikinig at nanonood, simula noon, tuwing kami nakikita ng aking ama, hindi nawawala na aakapin niya ako at sasabihin niya, mahal niya ako. At siya po ay namayapa sa edad na 79 years old. Na yun ang mga magandang alaala. Hindi ko na nakalimutan ko na yung mga hindi magandang alaala. Pero yun nga, dahil naibigay ko sa kanya, nasuklian ako. Kaya nga alam nyo, tay, ikaw ay hinubog ng panahon. Ikaw ay hinubog talaga ng sitwasyon na ito para pagtibayin ka at maging isang magandang halimbawa. Ganda ng paliwanag niyo sa akin, sir. Nanuyot sa puso ko, sir. Tubagos. Sana makita pa kami ng tatay ko hanggat buhay pa siya. Alam mo, hindi ka pa hihintulutan ng Diyos na umabot sa punto ng ganitong buhay. Di ba? Para ikaw ay paglaruan lang, pahirapan. Paliwanag mo naman yung journey. Di ba? Kung paano ka naman nag-audition. Matagal na po talaga akong kumukontest sa interbarangay. Tapos marami na rin din ako na TV na salihan. Wala naman pinakaiba rito sa PGT, ganun din naman. Dito kasi sa PGT, ito na yung huli na ayaw ko na sana po talagang lumabas. Ayaw ko na po muling maipakita kung anong meron ako. Kasi, isa po kasi kung tinagurian noon pa, isa pong The Legend of Trumpo Master. Lagi po ako nakamaskara niyan. At alam ko sa mga nanonood ngayon, alam ko may YouTube na rin ako na hindi naman akin galing. Kumbaga, kinunan lang naman ako. Nung time na yun talagang lagi po akong talo. Parang parang wala yatang swerte. Sa interbarangay, patsamba-tsamba na lang din. Kaya ang mahalaga kasi sa akin, sir, sa pamilya ko lang ay yung may uwi lang. Parang hindi na ako naghangad ng mag-champion o pang-ilan ako. Ang importante, malaman ko lang yung magkano yung konso. Siguro pag nanalo ako, bonus na lang. Kaya nung nandito ako sa PGT, sa totoo lang, ang hirap
ang hirap talaga. Ang unang sumasagabal sa akin yung isip ko eh. No. Kaya yung misis ko lagi nagsasabi na dapat positibo ka palagi. Kasi ang sa isip ko, sir, yung mga nagiging, sabihin ko na lang katunggali po, sir, parang ganun. Pero para sa akin, di ko naman sila kalaban eh. Yun lang pagtatalo namin yung kakayahan na anong meron kami. Yung sabi nilang talento. Kasi yung sa akin, di ko naman iniisip na talento to eh. Bahagi lang ito ng aking mga nakaraan. Naliging libangan ko lang. Ngayon, nakita ko kasi yung mga, nung mag-audition ako, talagang pang world class din talaga yung mga talent nila, sir. Para sigurong kahit sa laylayan, di yata ako mapapabilang. Kasi nga, trumpo lang isang katulad ko na larong lansangan, larong kalye lang po talagang meron ako. Pero sabi ng aking may bahay, kasi nung time na yun, sir, isang tao lang talaga ang nagtiyaga sa akin, kundi Sino? si Serion po. Sino po? Serion Hernandez po. Seryo. Oo. Tapos sabi niya sa akin na, sir, di na siguro ako pwede dyan. O bakit naman? Kasi parang mauumay na yata yung tao sa akin sa kapapanood. Dahil nga ganun, sabi niya sa akin, di, gitong gawin natin, baka sakali tayo. At tatanggalan kita ng maskara. Gusto ko makilala ka na bilang ikaw. Wala din naman sa isip ko yun, sir eh. Pero ang pumasok sa isip ko, bahala na. Sabi ko, sir ha, pamasahe namin, 50 na lang sigurado ang matitira. Kasi Wow. nung pagdating namin doon sa hindi ko pa siya nakausap si Sir yun eh. Hindi pa. Medyo may problema kami mag-asawa kasi ang inisip namin yung pauwi, pabalik. Oo nga, Yung 50 paano? pesos na lang eh. Nandito na tayo. Kasi aatras talaga ako, sir. Kasi nakita ko talaga yung mga sumali. Oh. Sobrang pangangatog yung tuhod ko na gusto ko na umabante. Pero nung tinawag yung pangalan ko na mag-perform na sa na yun, susuot ko na yung maskara ko, sir. Sabi niya sa akin, sabi ni Sir, huwag mo na yan, huwag mo na isuot. Yun, lumantad ako, sir, sa unang audition ko. Pero habang nagpe-perform ako, sir, naramdaman ko yung mga kaba. Hindi ko alam kung saan nanggaling eh. Kaliwat kanan, baba hanggang taas. Yun lang ang time sa dami ng TV na napasukan ko. Yun lang talagang time ng PGT ang sobra. Parang pader yung bumangga sa akin, sir. Okay. Pero pinaglaban ko pa rin yung sa halagang 50. Sabi ng misis ko, bahala na pag natapos to. Nung matapos ko yun, sir, para akong Nabunutan, oo, naguntungin nga sa labas. Inisip ko, ano na kaya mangyayari nito. Nahiya kasi ako kasi magsabi na, pamasahin ko lang. Hindi ko pala alam, sir, na si Ma'am Melay, Hontiveros, tinakbo niya ako. Sabi niya, Tay, tanggapin mo na to ha. Pambili mo lang ng sapatos. Wow. Alam mo, sir, talagang napakagaling ng Panginoon. Sa Magkano? 50 pesos na ng problema ko. Saan man ngayon si Ma'am Melay, maraming salamat sa kanya. Magkano binigay sa'yo? Binigyan niya po ako ng 5,000. Wow. Yun ang naging ko, sir, na meron na akong pambigas pag-uwi. Imagine mo, Ito, yung hindi- 50 naging Wala 1,000. wala po akong idea. Kaya ang ginawa ko, sir, tanong ako sa mga kasama ko, baka mamaya pamamaraan lang ng PGT ito na bawat isa sa amin. Ay, Meron. hindi. Pero wala Hindi. talaga. Kaya thanks God talaga na hindi ko talaga, wala sa isip yun, sir. Tuwang-tuwa ako, sir, kaya sabi ko, pumasok na ako ng semifinals, babawi ako. Kasi sa tuwa ko talaga, sir, nung pagpipilian na kami ng time para pumasok sa semifinals, sir, hindi rin pala madali. Kasi nanonood din ako eh. Pinipili din pala ang ipapasok. Pero ang laking pasalamat ko rin, sir, na talagang abot-abot ang panalangin ko na si Ma'am Catherine Bernardo po ang pinaglaban kasi ako na kailangan natin itong kumbaga ipakilala yung traditional natin at ipakilala sa ibang bansa. Si Sir Donnie Umayo naman at si Sir FMG nag-aalanganin kasi nga naman yung aking laro kasi maliit lang. Maaring hindi makikita kung nasa malayo ka. Pero narinig ko, pwede natin palakihin yan. May LED naman. Abot yung time na, sir, sabi ko sana pumasok ako dyan sa semifinals na yan. Ganito, Ganun nangyari. Sige, may 5 minutes na tayo, medyo oiklihan natin. Okay, so, to cut the long story short, napanood ko rin po nung nagkaroon ng public voting. First time in history yun. Hindi ko po alam, sir. Unang pagkakataon yun Hindi ko po alam. na ang botohan, 90+% ang pumoto po para sa inyo. Wow. Grabe. Ano talaga yan? Ako papalakpak po ako dyan. At ngayon, syempre naman, bago tayo, syempre,
Hindi tayo papayag na walang trick po tayo. Pakita po natin ang iyong kagalingan, Tay. Ay, Sige. okay po. Kung yung mamarapatin, sir, kung okay lang. Oo, game. Oo. Thank you po. Parahan naman po. Parang may baterya. Wow, grabe naman, oh. Thank you very much. Atong grupo palakpakan. Yes. Salamat din po. Maraming salamat, Tay Cardo. Ngayon, ito na po ang tanong. Okay, kayo po ay nagmagi. Magkano po ang pinanalunan po natin? 2 million 2 po. million pesos. Siyempre, may tax at lahat yan. Paano mo Opo. na ginagamit ngayon yung pinanalunan nyo? Ito po, dahil sa sunod-sunod po yung lumalapit sa akin ngayon. Napagplanuhan namin mag-asawa na pag natapos to o mayroon tayong bakanting araw. Kasi inisip ko po bilang ama, gusto kong umalis dun sa tinitirahan ko ngayon kasi malapit kami sa kuryente. Okay. Makabili ng pagkasyahin at kailangan may matira para sa hanap buhay. Tama. At may 2 pa akong anak na maitawid pa sa pag-aaral. Mm-hmm. Ganun po sa Sige, gusto mo bang matulungan kita? Ano bang ginagawa ko at trabaho ko? kung mamarapatin yung itanong ko, sir. Oo, ako ay nagtuturo talaga sa tungkol sa pera at buhay pinansyal. Kung gusto nyo ng tulong, kaya nga nagbibigay ako ng payo, kaya nga tinawag ako ng pambansang wealth coach. Wow. So, ako po ay may mga aklat na sinulat na po tungkol sa kaperahan. Ito ipagkakaloob ko to sa iyo, itong buong to. At syempre naman, tuturuan ko si tatay na mag-ipon. Oo. Tay, alam mo na ito, pwede ka na mag-umpisa. 60,000 ipon challenge. Umpisa ka sa 20 pesos, tay. Opo. Tataraan mo yan. Kung 5 ang hinulog mo, tataraan mo ng 5 yan. Lalagay mo yung papel dito, ay yung barya dito, perang papel dito. At pag nabuo mo tong 20, 50, pag nabuo mo to, meron kang 60,000. Di ba? Ito ay parang ipon box. Oo, at ito po ilalagay nyo po kung saan yung nagigets nyo. At sulat nyo kung para saan ka nag-iipon. Di ba? Kunyari, para sa bahay. O, ito po. Ito ay isa yun na rin po. Oo. Para makapag-umpisa ka. Okay, Tay? Thank you, sir. Salamat. Oo, mamaya, usap rin tayo after the show. So, Tay, ngayon, ano maipapayo mo naman sa mga taong medyo nawawalan po ng pag-asa sa buhay? Oo. Na, yun nga, nangarap, lumaban, nabibigo parati, pero ikaw ay pinatunay na hindi ka na bigo. Ikaw ay sumakses na. Oo. Sabihin niyo po. Sir, pasintabi uli ha. Hindi ako nagpamanhin. Hindi po, kasi talaga ako magaling magtagalog. Okay lang. Kung ano lang po yung ano ko. Mm-mm. Sa dinanas ko, hindi ko naman po siya sinasabing perfecto kong tao.
Ang sa akin lang kasi, minsan yung kahirapan kasi, minsan naging daan ng pagsisikip ng isip, lalo na pagdating sa financial. Pero siguro nasanay lang ako na tinuro ng magulang ko na kailangan mong magsikap, kailangan mong mag-iba yun ng pagsisikap para mabuhay. Eh, hindi ko naintindihan, sir, yung nadadapa, nahihirapan. Totoo, nahihirapan ako kasi minsan yung pera kulang. Pero andun yung pagsisikap na sinasabi ko na makuha ko lang ito isang araw, bahala na bukas. Pero itong akin lang, ayun sabi nila na lumaban lang, tuloy lang mangarap. Totoo po yun kasi ganun ako eh. Kasi ang inspirasyon ko yung pamilya ko, sir. At saka mga taong naniniwala, pinagbibigyan ako na sasabihin, patulungan kita, ganito, ganyan. Ako nagpapasalamat talaga ako ng higit. Kasi hindi pala ako kumpleto, wala rin ang pamilya ko. Hindi rin kumpleto yung buong pamilya kasama ko kung wala rin akong mga tao sa paligid ko. So, ang akin lang, maging makatwiran lang yung pagtakbo ng pamilya. Tapos lumaban lang po ng patas. Huwag lang po tayong humaling doon sa mga bagay na nakakasira o nakakawasak ng pamilya. Kung pagdating naman sa financial, kailangan lang magsipag po. Yeah. Mabuhay ka, Cardong Trumpo. Grabe. Isa kang alamat. Salamat po sa inyo lahat. Alam mo, naging alamat ka hindi dahil ikaw ay naglabi. Ikaw ay alamat dahil napakaganda ng iyong yung buhay, di ba? Yung puso mo. At saka yung, alam mo yung tamang landas. Eh. Kaya alam mo, maniwala ka, hindi to yung huli ng iyong career. Ito ay pag-uumpisa lang. At marami pa. Kaya nga sinabi ng banal kasulatan na no eye is seen, no ear has heard, no mind has ever conceived. Wala pang mata nakakita, wala pang tenga nakakarinig. Hindi mo pa. Kung akala mo, ito na yung parang pinakal mo, wala pa yung kapatid. May mas maganda pang plano ang Diyos para sa iyo.